1 hour a day can change your life. Isang oras lang kada araw. Parang maliit na bagay. Parang hindi makakaapekto sa kabuuan ng buhay natin. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, isang oras kada araw ang pwedeng maging pinakamahalagang puhunan para sa pagbabago. Ang tanong, paano natin ginagamit ang oras na yon? Kasi kung gagamitin natin ng tama, pwede nitong baguhin ang direksyon ng buhay natin, ang kinabukasan natin, at ang pagkatao natin. Kung handa ka na, simulan na natin. Kung iisipin natin, sa loob ng isang araw may 24 na oras. Kadalasan 9 na oras ang nauubos sa trabaho, 2 hanggang 3 oras sa biyahe, ilang oras sa pagkain, at syempre sa pagtulog. Madalas wala na tayong nakikitang puwang para sa sarili. Pero kung maglalaan tayo ng 1 oras lang, hindi para sa trabaho, hindi para sa social media, kundi para sa intentional na pag-unlad, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Isipin natin ang 1 oras na iyon bilang seed time. Parang pagtatanim ng buto. Hindi mo agad makikita ang resulta pero araw-araw na paglalaan ng oras ay parang pagdidilig. Unti-unti, tumutubo, lumalakas, at darating ang panahon na magbubunga. Kung gagamitin natin ang 1 oras na iyon para sa pag-aaral, pag-eehersisyo, pagsusulat, pagdarasal, o pagninilay, makikita natin ang epekto hindi lang sa 1 linggo, kundi sa loob ng buwan, taon, at buong buhay. Maraming tao ang nagsasabi na wala silang oras. Pero ang totoo, hindi kulang ang oras, kulang ang disiplina. Kung kaya nating mag-scroll ng 1 oras sa TikTok or Facebook, kaya rin nating maglaan ng 1 oras para sa pagbabago, ang problema, hindi natin nakikita agad ang resulta kaya nawawalan tayo ng gana. Pero kung tatanggapin natin na ang pagbabago ay hindi instant, mas maiintindihan natin ang halaga ng maliit na hakbang. Halimbawa, kung maglalaan tayo ng 1 oras kada araw sa pagbabasa ng libro, sa loob ng 1 taon, makakatapos tayo ng mahigit 30 libro. Isipin natin ang kaalaman, ang mga ideya, at ang mga pananaw na makukuha natin mula sa 30 libro. Kung maglalaan tayo ng 1 oras sa pag-eehersisyo, sa loob ng 1 taon, mas malakas ang katawan natin, mas matibay ang resistensya, mas malinaw ang isip. Kung 1 oras sa pagsusulat, makakabuo tayo ng daan-daang pahina ng kwento, journal, o ideya. Kung 1 oras sa pagdarasal o meditation, mas kalmado ang puso, mas malinaw ang direksyon, mas matatag ang pananampalataya. Ang sikreto ay consistency. Hindi kailangan ng 10 oras sa 1 araw para magbago. Kailangan lang ng 1 oras na inuulit araw-araw. Kasi ang consistency ang bumubuo ng momentum. At ang momentum ang nagdadala sa atin sa mas malaking resulta. Kung tutuusin, ang 1 oras kada araw ay katumbas ng 7 oras kada linggo. 7 oras na parang 1 buong araw ng trabaho. Kung gagamitin natin iyon sa 1 layunin, parang may dagdag na araw tayo kada linggo para sa sarili. At sa loob ng 1 taon, 365 oras iyon, katumbas ng mahigit 2 buwan ng full-time na trabaho. Isipin natin, 2 buwan ng puro pag-unlad, nakatago sa loob ng 1 taon kung maglalaan lang tayo ng 1 oras kada araw. Pero hindi lang ito tungkol sa productivity. Ang 1 oras kada araw ay pwedeng maging oras ng healing, oras ng pagharap sa sarili, oras ng pagninilay kung saan tinatanong natin, ano ba talaga ang gusto ko sa buhay? Ano ba ang direksyon na gusto kong tahakin? Kasi madalas, nalulunod tayo sa ingay ng mundo. Sa trabaho, sa social media, sa expectations ng iba. Nakakalimutan natin ang boses ng sarili. Pero kung maglalaan tayo ng 1 oras para makinig sa sarili, mas makikilala natin kung sino tayo at kung ano ang mahalaga sa atin. 1 oras kada araw ay pwedeng maging oras ng connection. Connection sa pamilya, sa kaibigan, sa komunidad. 1 oras na walang cellphone, walang distraction, kundi tunay na pakikipag-usap.
Kasi sa huli, hindi lang productivity ang magbabago ng buhay natin, kundi relationships. Kung maglalaan tayo ng isang oras para sa intentional na pakikipag-ugnayan, mas lalalim ang relasyon, mas tatatag ang suporta, mas magiging buo ang pakiramdam natin. Kung titignan natin ang mga matagumpay na tao, halos lahat sila ay may intentional na oras kada araw para sa sarili. May oras sila para magbasa, magsulat, mag-isip, magplano. Hindi sila umaasa sa inspiration lang. Gumagawa sila ng sistema. At ang sistema ay nagsisimula sa maliit na oras na inuulit araw-araw. Kaya kung gusto nating magbago, hindi natin kailangan ng malaking plano agad. Kailangan lang natin ng commitment sa isang oras kada araw. Pero paano natin sisimulan? Una, pumili tayo ng layunin. Hindi pwedeng sabay-sabay lahat. Kung gusto natin ng pagbabago sa katawan, maglaan tayo ng isang oras sa pag-eehersisyo. Kung gusto natin ng pagbabago sa isip, maglaan tayo ng isang oras sa pagbabasa o pag-aaral. Kung gusto natin ng pagbabago sa puso, maglaan tayo ng isang oras sa pagninilay o pakikipag-usap sa mahal sa buhay. Pumili tayo ng isa at doon tayo magsimula. Kasi kung sabay-sabay, malilito tayo at mawawalan ng momentum. Ikalawa, gawin natin itong routine. Pumili tayo ng oras na consistent. Pwede sa umaga bago magsimula ang trabaho, pwede sa gabi bago matulog. Ang mahalaga pare-pareho. Kasi ang routine ang nagiging ugali. At kapag naging ugali na, hindi na natin kailangan ng motivation. Automatic na siyang ginagawa ng katawan at isip natin. Ikatlo, protektahan natin ang oras na iyon. Huwag nating hayaang maagaw ng social media, ng trabaho, o ng ibang tao. Sabihin natin sa sarili, ito ang oras ko para sa pagbabago. At kung may ibang gustong umagaw, matuto tayong magsabi ng hindi. Kasi kung hindi natin ipaglalaban ang oras na iyon, mawawala siya. At kapag nawala, mawawala rin ang momentum. Ikaapat, sukatin natin ang progreso. Hindi para ma-pressure, kundi para makita ang resulta. Kung nagbabasa tayo, bilangin natin ang librong natapos. Kung nag-eehersisyo, sukatin natin ang lakas o timbang. Kung nagsusulat, bilangin natin ang pahina. Kung nagdarasal, tingnan natin ang pagbabago sa puso. Kasi ang progreso ang nagbibigay ng motivation. At ang motivation ang nagpapatuloy sa consistency. At higit sa lahat, tandaan natin, ang isang oras kada araw ay hindi lang tungkol sa resulta, kundi tungkol sa proseso. Kasi sa bawat araw na inuulit natin, natututo tayo ng disiplina, ng focus, ng commitment. At ang mga ugaling iyon ang tunay na magbabago ng buhay natin. Hindi lang ang librong natapos, hindi lang ang katawan na lumakas, kundi ang pagkatao na naging mas matatag, mas malinaw, mas intentional. Kung iisipin natin, ang buhay ay binubuo ng maliliit na desisyon. At ang desisyon na maglaan ng isang oras kada araw ay isa sa pinakamahalaga. Kasi sa huli, hindi ang malalaking bagay ang bumubuo ng buhay, kundi ang maliliit na bagay na inuulit araw-araw. At kung gagamitin natin ang isang oras na yon para sa pag-unlad, makikita natin ang pagbabago hindi lang sa sarili, kundi sa buong mundo natin. Kaya ngayong araw, tanungin natin ang sarili, ano ang gagawin ko sa isang oras na ito? Kasi kung gagamitin natin ng tama, isang oras kada araw ang pwedeng magbago ng lahat. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi unti-unti, araw-araw, hanggang sa dumating ang panahon na titingnan natin ang sarili at sasabihin, nagbago ang buhay ko dahil naglaan ako ng isang oras kada araw. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Muli ako po si Edward Giles at ito ang Gintong Ugali YouTube channel. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.